5 taon na. Bilisan mo! Hinihintay ka ni Ginoong Lim! Hindi ka anak ng pamilyang Santos. Anak ka ng isang utusan. Napakawalang hiya. Maligayang pagdating sa aking birthday party. Yael, maligayang kaarawan. Salamat. Hindi ko papayagan na pakasalan ni Mark ang kapatid ko ng ganun lang. Napaka-protektibo mo sa Yael. Iiyak ka ba kapag pinakasalan niya si Mark sa hinaharap? Ako ang tunay na anak mo. Ako ang anak mo. Anak siya ng utusan. Ang utusan ay sadyang nagpalit sa amin. Pinakaw niya ang buhay ko. Kade Santos, dating kapatid ko na nagprotekta sa akin ng 18 taon. Pero sinira niya ang buhay ko para sa Susan Lim. At ipinakulong ako. 6 na taon na ang nakalipas. Ginoong Lim, ano ang gusto mo? Naaksidente sa kotse ang Susan. Kailangan niya ng kidney transplant. May utang ka sa kanya. Yael, ang buhay mo ay para sa Susan. Kidney lang ang gusto namin. Alam mo na may sakit sa puso ako mula pagkabata. Mamamatay ako kapag ginawa mo iyon. Eh di mamatay ka na. Dalhin mo siya sa ospital. Kung hindi mo alam ang batas, maaari kitang turuan. Ang pagpilit sa isang tao na mag-donate ng organ ay isang krimen. Ang anak na lalaki na nakuha mo mula sa lalaking iyon 6 na taon na ang nakalipas ay nasa akin pa rin. Jose? Jose, sa akin mo na lang ibaling ang galit mo. Huwag mong saktan ang anak ko. Yael Santos, naisip mo ba ang mga kahihinatnan nang ipagkanulo mo ako? Sabihin mo sa akin, sino ang gago na iyon? Hindi ko alam. Ang taong nag-iwan sa akin sa kama ng ibang lalaki ay si Chade. Tanungin mo siya. Ginoong Lim, masamang balita. Pinapagawa ko lang sa iyo ang isang palabas, pero may pinasugatan ka sa kanya. Ginoong Lim, hindi ko ginawa iyon. Nakakandado mula sa loob ang kwarto nang dumating kami kagabi. Umalis agad sa hotel ang lalaking iyon pagkatapos siyang makipagtalik. Hindi namin alam kung sino iyon. Imbestigahan mo iyan. Opo, Ginoong Lim. Tigilan mo na ang kalokohan. Gagawin niya ang tissue match bukas. Jose, huwag kang matakot. Akala ko, palalayain nila ako at si Jose kung maglilingkod ako ng ilang taon sa bilangguan. Pero ako ay masyadong naive. Dapat akong mabuhay. Alang-alang kay Jose. Lumapa! Hindi ka na si Binibining Santos. Jose, huwag kang matakot. Nandito ako. Lumapa! Jose, huwag. Anong ginagawa mo? Ginoong de la Cruz, tingnan mo. Akala ng babaeng ito, siya ang tagapagmana ng mga Santos. Peke lang siya at may anak sa labas. Huwag mong subukang saktan ang nanay ko! Jose, Batang pasaway. Ano ang kaguluhan?
Ginoong David. David. Tatay! Jose, Hinahanap niya yan. Malayo ang loob ni Ginoong David at takot na takot sa mikrobyo. Ayaw din niya sa mga bata. Ang batang ito ay malapit nang magkaroon ng malaking problema. Ginoong de la Cruz, pasensya na po. Bata lang siya. David, hindi niya alam ang tama. Anong edad mo? Hindi galit ang Ginoong David. 5 po. Jose, Papa, ikaw ay uuwi na tayo. Tara na. Yael Santos? Jose, makinig ka sa akin. Hindi siya ang papa mo. Dadalhin kita para hanapin ang papa mo. David, pasensya na. Dapat bayaran niya ang utang niya sa Susan. Ako ang bahala dito. Bata, sumama ka sa akin. Magmadali at dalhin mo ang lalaki sa akin. Dalhin mo ang batang ito. Ikaw ba ang papa ko? Pakiusap, maging papa mo ako at protektahan mo ako at ang mama. Ang babae. Bakit biglang naalala ang gabing iyon? Ginoong David, dapat kang magbago ng damit bago makipagkita sa Senyor de la Cruz. Itatapon ko ang pantalon na hinawakan niya. Silang. Anak, bitawan mo. Jose, Ginoong David, ang batang ito, parang mukhang anak ni Ginoong David. Hindi ako ang tatay mo. Nanay, nasaan ang tatay? Grabe ang pagiging matigas niya sa akin, pero napakabait niya sa batang iyon. Bakit hindi narito ang tatay para protektahan tayo? Jose, maging mabait kang bata. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Paulo, 6 na taon na ang nakalipas. May balita tungkol sa taong iyon? Walang nakuhanan ang CCTV ng hotel dahil nasira ito. Hindi mo ako pinaghanap agad noon. Sinisi mo ako? Hindi ko magagawa yon. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Opo, Ginoong de la Cruz. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Bibigyan kita ng pera. Pakawalan mo lang ako. Nakikiusap ako sa iyo. Hintuan ang kotse. Ang boses niya. Ang babae noong gabing iyon ay Yael. Ginoong de la Cruz, anong nangyayari? Lumingon ka. Ginoong de la Cruz, may naiwan po ba kayo? Bumalik ka. Opo, Ginoong de la Cruz. Dapat hindi naman problema ang paghahanap ng kidney donor dahil sa impluwensya ng pamilya mo. Bakit mo kailangan gawin ito sa akin? Utang mo ito kay Susan. Jose, okay ka lang ba? Paano mo nasaktan ng isang bata? Hindi naman ako gumamit ng dahas. Jose, nandito ako. Pupunta tayo sa ospital. Yael, ang tagal nating hindi nagkita. Nawalan ng malay ang anak ko. Pabayaan mo na kaming pumunta sa ospital. Mark, normal lang naman sa mga bata ang mawalan ng malay, di ba? Ako nga, madalas din mawalan ng malay. Hindi ko sinabing pwede kang umalis, Datkop, para pumunta sa ospital. Jose, Karapat dapat siya dyan. Jose, nandito ako. Pupunta tayo sa ospital. tumabi ka. Magdodonate ako ng kidney ko kung ipapadala mo siya sa ospital. Ginoong de la Cruz. Nasaan ang Yael at ang anak niya? Nahilo ang bata. Ginoong Mark ang dinala sila sa ospital.
sa ospital. Ginoong De La Cruz, bakit bigla ang interes sa Yael Santos? Siya lang ang anak ng katulong ng pamilya Santos. Nagtulungan siya at ang kanyang ina para magpalit ng buhay kay Susan. Siya ay isang impostor. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi ka makisali sa gulo nito. Sa pagkakaalam ko, Yael ay napalitan sa ospital pagkatapos siyang ipanganak. Paano ang isang sanggol makipagsabwatan sa kanyang ina? Ipaliwanag mo ito sa akin. Huwag kang makinig sa mga chismis. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng naririnig o nakikita mo. Huwag mong husgahan ang isang tao nang hindi mo siya kilala. Opo, Ginoong De La Cruz. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Pinaghihinalaan namin na ito ay maaaring isang genetic disorder. Kailangan namin ang kanyang tunay na ama para magsagawa ng genetic testing. Dalhin siya rito para sa pagsusuri ng dugo. Maaari nating pag-usapan pa kapag may resulta na. Doktor, ang kanyang tunay na ama. Hindi namin matukoy ang pinakamahusay treatment plan ng walang kooperasyon ng ama. Kapag nawalan tayo ng pagkakataon, Tingnan natin kung paano mo patuloy na protektahan ng lalaki iyan. Ito ay parusa. Sino iyon? Noong gabing iyon? Mark, di ako maganda ang pakiramdam. Dalhin mo siya para sa matching test. Sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng maghintay pa. Dinala namin siya sa ospital. Dapat, tuparin mo ang pangako mo. Jose, huwag kang matakot. Talagang hahanapin ko ang tatay mo. Hoy, bulag ka ba? Lumayo ka. Ginang, Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong ganyan. ayos ka lang ba? Kamukha ko nung bata pa ako ang batang to. Kamukha ko nung bata pa ako ang batang to. Bilisan mo at idonate ang bato mo kay Binibining De La Cruz. Huwag mong sayangin ang oras namin. Anong ginagawa ninyo? Lumampas na kayo. Saan ninyo siya dadalhin? Tagalinis ka lang. Huwag kang makialam. Umalis ka. Ginang Maria, nakita ko rin kayo. Naghihintay sa inyo ang doktor. Bakit kayo? Nabasa ako ng kotse sa pasukan ng ospital. Isang mabait na tagalinis ang nagpahiram sa akin ng uniform niya. Hayaan mo na. May nakilala ako na babae na kamukha ko noong bata pa ako. Sumama ka sa akin at tanungin mo siya. Sa tingin ko, anak ko siya. Ma Maria, wala akong nakita. Nanay! 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 Judy. Nanay! Judy, kamukha ng bata ang Ben. Talaga. Huwag kang umiyak. May hinahanap ka ba? Hinahanap ko ang nanay ko. Siguro kinuha siya ng mga masasamang tao. Lumampas ka na. Saan mo siya dinadala? Bilisan mo. Hanapin ang nanay niya. Kamukha niya ang Ben. Ang bata ay isang Cruz. Ma Maria, Bilisan mo. Hindi ako magkakamali ngayon. Bilisan mo at tawagan ng Ben. Sabihin mo sa 3 kapatid na pumunta agad sa ospital. opo, Ma Maria. Anak ko. Dito sa ospital ko ipinanganak ang anak kong babae. Kinidnap siya pagkatapos ipanganak. 39 taon ko siyang hinahanap. Palayain niyo ako. Nabayaran ko na ang aking utang na 5 taon sa Bilangguan. Cade, tatay, nanay, tingnan ninyo. Hindi siya susuko. Gusto niyang kunin sa akin ang lahat. Yael, si Susan lang ang kapatid kong babae. Anong karapatan mo para makipagtalo sa kanya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ako ang kapatid ni Susan. Kung hindi mo ako susundin,
sisiguraduhin kong mawawala ang anak mo sa balya. Inagaw mo ang mahigit 20 taon ng buhay ng anak ko. Panahon na para ibalik mo iyon. Huwag kang maglalaro. Kung hindi, baka hindi ka makaligtas sa operasyon. Kunin ninyo ang batang iyan. Itapon ninyo siya sa ilog kapag may ginawa siyang kalokohan. Opo, Ginoong Lim. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Huwag ninyo siyang hawakan. Tigil. Gagawin ko. Gagawin ko. Yael, sinabihan ko na ang surgeon. Hindi ka makakaligtas sa operasyon. Tatay! Jose, nasaan ang nanay mo? Nag-iisip ba ako? Pinapayapa ba ng Ginoong De La Cruz ang bata? Ginoong De La Cruz, Ginang Cruz. hindi ko inaasahan na makita ka rito. Naghahanap ako ng kanyang mama. Ako rin. Mama, tinawag mo ba kami agad para maghanap ng tao? Tingnan mo ang batang ito. Kamukha niya si Ben nung bata pa siya. Talagang may kaugnayan siya. Ang mama niya ay talagang kapatid mo. Magmadali ka at hanapin mo siya. Mama, wag mo siyang takutin. Ginoong De La Cruz, pasensya. Ang mama ko ay may malalang depresyon. Pero, Narito siya para magpagamot. Jose, huwag mong pagalitin ang mama. Maaaring tama siya. Sinabi ng doktor na lumalala ang mama. Dapat lang subukan natin. Sige. Mama, wag kang mag-alala. Ipapatupad ko ang lockdown sa ospital para hanapin ang babae. Papa, gusto ng mga masasamang tao ang kidney ng mama! Sa operating room. Hindi ko gusto na makaligtas siya dito. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Yael, naive ka kung iniisip mong papayagan kong makaligtas ka. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang anak mo para samahan ka sa kabilang buhay. Susan Santos, magbabayad ka para dito. Maari kang magsimula. Bitawan mo ako. Tumigil. Nanay, Yael? Yael, Nanay! Yael! David, bakit ka nandito? Naging talagang walang batas ka na. ito ay planadong pagpatay. David De La Cruz, kalokohan yan! Ito ay... Utang niya yan sa anak ko. Eksakto. Kawawa siya na magulang tulad ninyo. Nananaginip ba ako? Malamang panaginip lang bago mamatay? Hindi kailanman sasaklolo sa akin si David. Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko! Kunin ang doktor. Gising ka na. Nanay! Ginoong De La Cruz. Ginang, bakit ka nandito? Kung gising ka na, ikaw mismo ang magsabi sa kanila na kusang loob mong ibinigay ang kidney mo. Kung magbabago ang isip mo, mas mabuting bantayan mo ang anak mo. Ikaw ang tagalinis. Bakit ka nandito? Masyado kang usisero. Anong lakas ng loob mo para pilitin siyang ibigay ang kidney niya? Ano ang kinalaman mo? Tagalinis lang ka. Wala kang pakialam. Umalis ka. Ganito ang pagpapalaki ng pamilyang Santos. Parang walang dahilan para ipagpatuloy ang ating partnership.
Hindi na yon kailangan. Huwag kang magpanggap. Anong kinalaman ng tagalinis sa Cruise Corp? Hindi mo kilala ang ginang Elena Santos, ang chairwoman ng Cruise Corp. Napakakamangmangan at katawa-tawa. Sino ang mag-aakalang siya pala ang chairwoman ng Cruise Corp? Ginang Maria. Ginoong Cruz. Bakit kayo nandito? Nanay, Ganito ba ang pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak? Bigo kayo bilang mga magulang. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ginang Maria, huwag po kayong magalit. May malaking pagkakamali lang siguro. Paano naging pagkakamali ang sapilitang pagdodonate ng bato? Huwag kang mag-alala. Abogado ako. Nandito ako kapag handa na kayong magsampa ng kaso. Salamat. Bakit nandito si Ginang Maria? hindi namin alam na siya pala ang chairwoman ng Cruise Corp. Akala ko janitor siya dahil sa uniforme niya. Ginang Maria, hindi ninyo alam ang nangyayari sa pamilya namin. Si Yael ay anak ng aming katulong. Si Susan ang tunay na biktima na napalitan noong ipinanganak. Siya ang nagkasala kay Susan. Ginang Lim, binabaligtad ninyo ang katotohanan. Sa logic ninyo, biktima rin si Yael. Hindi ninyo siya tunay na minahal at hindi rin ninyo itinuring na pamilya. Kaya nga siya napunta sa ganitong sitwasyon. Nanay, sinadyang ninakaw ang kapatid natin noon. Kung si Yael, ang kapatid natin, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Tipunin muna natin ang lahat ng ebidensya. Lan, huwag kang makialam dito. Magulo ang personal na buhay ni Yael. Nagkasala siya sa akin. Talaga? Anak, sa labas ka na nakarating sa kinaroroonan mo ngayon dahil sa nanay mo. Pero may lakas ka pa ng loob na insultuhin ang personal niyang buhay. Ginoong De La Cruz, huwag mong ihayag ang iyong maruming damit. Kapatid mo pa rin si Mark sa ina, anuman ang mangyari. Huwag ihayag ang maruming damit ko, pero wala kang problema na ihayag ang sayo sa publiko. Nakakahiya. Ma, dahil hindi makilala ng mga santos ang tama sa mali, wala nang dahilan para ipagpatuloy natin ang pakikipagtulungan. Wakasan na natin ang lahat. Ginang Santos, hindi ninyo pwedeng gawin ito. Matibay ang ating pakikipagtulungan. Ginoong Lim, maaari kang bumalik sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Kapag maayos mo nang pinalaki ang iyong anak na babae, Ginang Santos, hindi pagkakaunawaan ito. Anak ko si Yael. Usapin ito ng pamilya. Hindi anak mo ang nanay ko? Ngayon mo lang siya kinilala. Si Susan ang may gawa ng gulo. Siya ang dapat umayos nito. Mac, Kailangang magpahinga ang pasyente. Mangyaring umalis na kung wala na kayong ibang sasabihin. Tingnan mo ang nagawa mo. Yael, 6 na taon na ang nakalipas sa Rich Hotel. Ikaw ba? Anim na taon na ang nakalipas sa Rich Hotel. Ka ba, Ginoong De La Cruz? Nahanap ko ang babae mula 6 na taon na ang nakalipas. Nagtapat na si Finn Todd, si Sarah Reyes mula sa pamilyang Reyes. Nilagay ni Finn ang droga sa inumin mo para mag-set up ng honey trap para kontrolado ka. Pero nalasing si Sarah Reyes at napunta sa kwarto mo nang hindi sinasadya. Sinasabi ni Finn na nakita niya. See ya. Ingat ka. Aalis na ako dahil busy ako. Salamat. Mag-ingat. Buti naman at hindi si Yael, problema lang ang dala niya. Kapag naging involved ka sa kanya, hindi mo na siya mapapaalis. Hindi mo pinansin ang sinabi ko? Hindi. Ginoong De La Cruz, saan tayo pupunta? Sa tahanan ng mga Reyes. anak ko. Ginang, hindi ko alam na chairwoman ng Cruise Corp ka. Para sa ilang dahilan, may connection ako kapag nakikita ko siya. Nanay, siya ang nagdala sa akin sa'yo. Salamat. Walang problema. Mabuti kang tao. Tinulungan mo ako. Nung may nakabangga sa akin. Pasensya ka. Nasaktan ka ba? Sige ma, huwag mo siyang takutin. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Oras na para sa appointment mo. Magpahinga ka.
Hindi ko alam kung bakit, pero nasasaktan ang puso ko tuwing nakikita ko siya. Mayroon akong pakiramdam ko, kapatid mo siya. Ma, ilang taon na tayong naghahanap. Kung mahahanap natin siya, matagal na sana. Ma, huwag kang mag-alala. Iimbestigahan namin ang pamilya Santos. Gagamitin namin ang buhok para sa paternity test. Tumigil ka sa pag-iyak. Huwag kang mag-alala. Ang mga De La Cruz ay respetadong pamilya. Makakatanggap ka ng paliwanag. David, ikaw yun sa hotel, 6 na taon na ang nakalipas, di ba? Salamat sa Diyos, ikaw pala. David, napakasama ng ginawa mo kay Sarah noon. Kailangan mong panagutan. At bigyan kami ng paliwanag. Lasing ako noon. Binibining de la Cruz? Lasing ka rin noon? David, napunta ako sa maling kwarto dahil lasing ako. Talaga? Kung kasalanan mo ito, bakit ako ang dapat magpaliwanag? Hindi ba dapat baliktad ang sitwasyon? David De La Cruz, ano ang ibig mong sabihin? Lalaki ka, wala kang napinsala. Hindi pa naiimbestiga ang bagay na ito. Kahit na si Binibining de la Cruz, hindi pa rin natin alam kung sinadyang ginawa. Maaga pa para pag-usapan ang responsibilidad. Nandito ako para sabihin ito sa iyo. Ako ang pananagutan kung wala siyang kasalanan. Pero kung hindi siya, at David, ako talaga. Nasa kwarto mo ako nang magising ako. Hindi ako nagsisinungaling. pag-usapan natin ang responsibilidad kapag lumabas na ang katotohanan. David, David De La Cruz, ako lang ang para sa iyo. Ginoong De La Cruz, hindi ba't hinanap mo si Binibining De La Cruz dahil gusto mong panagutan? Ang mga Reyes gusto makipag-alyansa sa amin sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sara ay nagtapat sa akin sa harap ng publiko. Pero tinanggihan ko siya. Kung siya ang babae mula sa 6 na taon na ang nakalipas, hindi siya dapat nagpalampas ng ganitong perpektong pagkakataon para ipilit ang pag-aasawa. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ginoong De La Cruz, sinasabi mo ba na ang mga Reyes at Finn ay nagtulungan para lokohin ka? Ginoong Reyes, na-terminate ka sana kung hindi ka pinsan ni Ginoong De La Cruz. Saan ka pupunta? Bakit mo pinapakialaman ang putang iyon? Hindi mo kayang magalit ang mga De La Cruz. Naghahanap ka ng gulo. Nanay, anak mo ba si Yael o hindi? Pinapaboran mo si Susan. Parang siya pa ang tunay mong anak. Tumahimik ka. Ang kapatid mo ay namumuhay ng maayos, pero ikaw, naiinggit ka sa kanya. Oh, si Susan nga ang tunay na anak ng pamilyang Santos. Pero si Yael ang tunay kong kapatid. Tama ba ako? Oo, tama ka. Si Yael ang tunay mong kapatid. Pero paano naman ang pamilyang De La Cruz? Sa tingin mo ba, kaya nating magalit sila? Ang tanga-tanga mo. Tito Daniel! Jose. Yael, may ginawa ba sa'yo ang mga De La Cruz at Santos? Nagkaanak siya sa labas at naging ex-convict pa. Sinubukan kong humanap para sa iyo, pero walang interesado. Ang bigat mo sa buhay. Daniel, may sakit si Jose. Bihirang genetic disorder ito. Sabi ng doktor, kailangan naming hanapin ang tunay niyang ama para matulungan sa pagtetest. Kailangan kong hanapin ang ama niya. Pero hindi mo rin alam kung sino ang ama. Anong gagawin natin? Itong batang ito ay isang malaking problema sa buhay mo. Sinasabi ko sa iyo, wala tayong sobrang pera para ipagamot siya. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ako ang maghahanap ng pera. Gagawin ko ang lahat para makuha ni Jose ang paggamot na kailangan niya. Huwag kang magdabog na parang mayaman. Sinasabi ko sa iyo, anak kita. Ika'y ipinanganak na mahirap. Oo nga pala, nakahanap ako ng mapapangasawa mo. Siya ay tagapamahala ng isang pabrika ng pinalamig na karne. Hindi siya nag-aalala na may anak ka o na nakulong ka. Handang ibigay pa niya ang ilang ba sa nawang dapat kang magpakasal sa kanya agad. Sino ang may pakialam sa 100,000 Lalaki iyon na nasa 50s na. Seryoso, nagdududa ako kung tunay kang nanay ko. Anong kalokohan ito? Siyempre, ako nga. Wala akong pakialam kung sino ka man. Hindi mo ako pinalaki. Wala kang karapatan na magpasya sa kapalaran ko. Aalagaan ko si Jose. Ako ang magpapasya para sa sarili ko. Huwag kang makialam sa buhay ko.
Pinatalsik ka dahil nakakulong ka. Sa tingin mo, kaya mong suportahan ang pasaning ito. Isa kang graduate ng high school na halos hindi mo masuportahan ang sarili mo. Nanay, si Yael ang nanguna sa college entrance exam sa aming lugar. Pumasok siya sa Darvon College na may pinakamataas na marka. Naging ganito ang kalagayan niya dahil sa pananakot ng mga pamilyang Santos at De La Cruz. Nakatakda siya para sa mas malalaking bagay. Wala siyang koneksyon. Sa tingin ba niya may kinabukasan siya sa Valia pagkatapos niyang saktan ang mga Santos at De La Cruz? Ginoong De La Cruz, tingnan mo kung sino ang narito. Nagtatrabaho ako. Umalis ka dyan. Ang mataas at makapangyarihang Binibining Santos ay dating hindi namin abot. Hindi kami maglakas loob na lumapit sa kanya. Talagang minamahal ni Ginoong Lim ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi siya kapatid ko. Si Susan ang kapatid ko. Natutuwa ako na hindi ako kapatid mo. Anak ka lang ng isang katulong. Tigilan mo ang pagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Narinig ko na may anak siya sa isang lalaki noon pa. Malamang medyo wild siya noon. Ginoong Reyes, gusto mo siya noong nasa eskwelahan pa tayo. Gusto mo pa rin ba siya? Baka ikaw ang ama ng batang yon? Kalokohan. Pedro Santos. Sa'yo ba ang batang yon? Ikaw ba yung lalaki sa Rich Hotel nun? Hindi ako makapaniwala na ganito kang klaseng tao. Kahit sinong lalaki, tatanungin mo para maging ama ng anak mo. Yael, kahit ang Diyos, hindi ka maililigtas ngayon. Pakawalan mo ako. Pumasok ka sa kwarto kasama ko. Ang kapal ng mukha mong manuntok sa akin. Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Huwag mong ipagmalaki na lalaki ka sa ginawa mo. Ginoong De La Cruz. David, kunin mo yung mga tarantado mong kasama at umalis kayo dito. Mac, huwag na tayong makialam sa kanila. David, hindi mo dapat pakialaman ng babae. Huwag kang mabulag sa kanyang itsura. Naengkanto ako sa kanya noong nasa eskwelahan pa ako. Nagustuhan ko talaga siya. Pero hindi ko inasahang siya ay magkakapantay lang kayo. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang tanga? Dati mo siyang gusto, pero ngayon, winawalang hiya mo na siya. Walang kwenta ang nararamdaman mo. Si David De La Cruz ay napakabuting tao. Lagi kang may problema sa tuwing nakikita kita. Salamat, Ginoong De La Cruz. Tapos ka na ba sa trabaho? Isasundo kita pa uwi. Okay lang, kaya ko namang umuwi, mag-isa. Kumuha ka ng abogado. Tipunin ang ebidensya. Ipakulong ang lalaking nanakit kay Yael. Ginoong De La Cruz, si Mark ay kasama ng mga anak mayaman mula sa mayayamang pamilya. Sigurado ka bang gusto mong awayin sila dahil kay Yael? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi naman. Kasi dati, sinubukan ni Yael na pagsamantalahan ang mga Santos. Baka tama si Pedro Santos. Hindi ganoon kasimple si Yael tulad ng inaakala natin. Naalala ko, siya ang top scorer noon. Paano nangyari na ang isang taong napakagaling ay gumawa ng pagsasamantala at nagpabuklod sa bilangguan? Yael. Huli na para mag-isa kang maglakad pa uwi. Isasundo kita. Ayos lang po, Ginoong De La Cruz. Salamat. Pwede mo silang ireklamo dahil sinaktan ka nila. Kahit man lang ipabayad mo sa kanila ang pagpapagamot mo. Sanay na ako, okay lang. Yael, huwag kang matakot. Matutulungan kita. Ginoong De La Cruz. Ayos lang po. Salamat sa pagmamalasakit. Matutulungan mo ako ngayon, pero hindi sa buong buhay ko. Kaya ko to.
Paano siya naging ganoon ka walang utang na loob? May proyekto sa abroad. Aalis ka bukas. Ginoong De La Cruz, anong mali na naman ang nagawa ko? Lan, bakit mo ba pinapakitaan ng kabaitan ng Yael? Manahimik ka. Lan, ikaw ang panganay. Dapat ikaw ang magsilbing halimbawa. At dalhin ang responsibilidad ng pangalan ng pamilya. Mark, bumili tayo ng pagkain para sa aso. Mark, bumili tayo ng pagkain para sa aso. Tatay, Lan, ito si Yael Santos, ang anak ng pamilyang Santos. Mark, ang Yael ay isang kahanga-hangang babae. Dapat kang matuto sa kanya. Ito ang girlfriend ko. Wala kang taste. Lan, ang Mark ay medyo mabait. Lan, magsisisi ka sa ginawa mo. Noon, ang Yael ay puno ng talento at may magandang kinabukasan. Noon, ang Yael ay puno ng talento at may magandang kinabukasan. Pero ngayon, nagsisisi ka ba sa pagmamahal mo sa isang loser? Na tulad ni Mark De La Cruz? Ihatid mo siya pa uwi. Binibining Santos, wala nang bus sa oras na ito. Inutusan ako ni Ginoong De La Cruz na ihatid ka pauwi. Hindi na kailangan. Salamat. Maglalakad na lang ako pa uwi. Binibining Santos, narinig kong may sakit ang anak mo. May charity program ang Gold Corp sa ospital. Baka makatulong ito sa iyo. Ginoong De La Cruz, hindi ka tutulong sa akin ng walang dahilan. Sabihin mo na. Mahilig magtrabaho si Paolo. Ilalagay siya sa ibang bansa. Kailangan ko ng assistant. Nagtataka ako kung interesado ka. Ginoong De La Cruz, malamang hindi mo kailangan ng assistant. Sumakay ka na lang. Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Hahayaan kitang mag-isip. Huwag kang mag-atubiling tumawag sa akin. Si David De La Cruz lang ang tao na makakapagtanggol sa akin sa Valia. Hindi ako makapaniwala na pinatabi ni Ginoong De La Cruz si Yael sa kanya. Nababaliw na ang mundo. Tita Danielle, buong araw ka na dyan. Magpahinga ka muna. Hindi, okay lang ako. Kailangan kong magsika para sa'yo, anak. Nabayaran ka na ba? Wala akong pera. Bigyan mo ako ng konti. 10 buwan kitang dinala sa sinapupunan. Kahit hindi kita pinalaki, may utang ka pa rin sa akin. Jose, anak, huwag mong istorbohin si Daniel. Pasok na tayo sa loob. Hindi ako makapaniwala. 21 taon pala ako sa basurahan na ito. Susan, huwag kang magpanggap na magkaibigan tayo. Yael, halika rito. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Daniel, Tatawagan ko ba ang pulis? hindi. Kahit tawagan natin at may mangyari, hihingin lang nilang bawiin natin. Anong gagawin natin? Magsugal tayo. Sapat na ang oras na ibinigay ko sa'yo. Kailangan mong pumunta sa ospital ngayon. Hindi ka palagi magiging sapat na swerte para makatagpo ng isang cruise. Jose, kunin mo ito at maghintay ka sa loob. Tawagan mo ang numero kung ako'y nasa panganib. Sige! Mark, hindi ako gagawa ng operasyon para sa kanya. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, huwag mong sayangin ang oras niya. Yael, nangako ka. Paano ka naging ganito kabrutal?
Kapatid mo siya. Bakit hindi mo gawin? Dahil may utang ka sa kanya. Paulit-ulit mong sinasabi na may utang ako sa kanya. Ano ang utang ko sa kanya? Dapat si Andrea ang magbayad. Sabihin mo sa kanya na gawin ito. Hindi pwede. Matanda na siya. Walang utang na loob. Ibinigay ko kayo sa mga santos para sa mas magandang buhay. Ninakaw mo ang buhay ni Susan. Dapat kang magbayad. Ngayon, umalis ka. Sa totoo lang, mas mukha kayong tunay na mag-ina. Sigurado ka ba na ang DNA test ay totoo? Mark, napakamasama ng ugali niya. Nagpapakulo ulit siya ng sitwasyon. Ginagawa mo ulit ito. Ganyan ang paraan mo noon para lokohin ako. Wala akong pakialam. Isakay mo siya sa kotse. Sandali! Susan? Nag-drop ako sa school para mabayaran ang tuition mo. Hindi ako perpekto, pero ginawa ko ang parte ko. Ngayon na ikaw ang heres ng mga santos, sigurado makakahanap ka ng ibang donor. Pakiusap, hayaan mo siya. Ang lakas ng loob mo, inabuso mo siya at sinubukan mo pang saktan. Ngayon, babayaran mo ang lahat. Sinabi mo yon tungkol sa akin? Sinungaling ka. Ikaw. Sampalin siya. Bugbugin mo siya hanggang maging pulp. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang kapatid ko. Susan, sinungaling ka talaga. Ikaw ang pinakamasahol sa lahat. Tumigil ka. Tama na. Gusto mong bitawan ko siya? Kung gayon, lumuhod ka para sa Susan. Papa, ako si Jose. Tapusin na natin dito. Ipagpatuloy ang magandang trabaho. Papa, nandito ako sa Sunshine Garage ngayon. Inaapi ako. May anak ang Ginoong de la Cruz. Walang ideya. Ginoong de la Cruz. Kunin ang kotse. Pupunta tayo sa Sunshine Garage. Jose, mag-relax ka. Gaano karami ang mga yon? 4 na bodyguard kasama ng mga masasamang tao. Inaapi kami. Huwag kang matakot, Jose. Magbilang ka hanggang 100. Papunta ako. Huwag mong ibaba, okay? Okay. Ginoong de la Cruz. Pigilan siya! Walang kwentang mga kamay. Durugin natin! Mark, subukan mo. Iwanan mo siya. Lumuhod ka! Para kay Susan! Pagsisisihan mo to. Huwag mo na uling hawakan si Daniel at magkakasama tayong mamamatay. Mark, Cade, tulungan niyo ako. Nababaliw na siya. Iwanan mo ang kapatid ko. Yael, gusto mong mamatay? Oo, sawa na ako. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Saktan mo uli si Daniel at isasama ko siya sa pagpanaw ko. Yael, pag-isipan mo tong mabuti. Kung may kahit gasgas man lang si Susan, patay na si Daniel at yang paslit na yan. Pumasok ka sa loob. Kunin niyo yang paslit. Opo. Jose, 88. 89. Jose, Nanay! Anong karapatan mong hawakan si Susan? Gusto mo yata mamatay. Tama na yan. Tigil na yan. Ano? Nagsisisi ka na? Huwag mong kalimutan. Si Susan ang tunay mong kapatid. Si Yael ay peke lang. Dapat nang nakita mo na to. Nang ipagkanulo mo ako. Nandito kami para sa operasyon. Hindi para maghiganti. Basta't magpakabait ka at sumama ka sa amin. Quits na tayo. Kunin mo siya. alis kayo sa akin. Bitawan niyo ako. Jose, Tatay, nakabilang na ako hanggang 100. Halika, sagipin mo kami. bitawan niyo ako.
Tumabi? Okay lang ba? Jose, Babae talaga ang hinampas mo? Anong klasing lalaki ang gumagawa ng ganito? David, ito ay sa akin at sa kanya lang. May utang siya kay Susan. Buti babae ka. Paulit-ulit mong sinasabi para kay Susan. Para sa kanya talaga ito o pangganti lang? Ipaliwanag mo yan sa mga pulis? Ako ang kapatid mo. Ako ay De La Cruz. Pahihiyain mo ang mga De La Cruz dahil sa isang babae? Pahihiyain ang mga De La Cruz? Pinahiya mo kami nang hampasin mo ang babae. Ginoong David, Mark ang kapatid mo. Tinawag mo ang mga pulis? Yael? Sabihin mo sa mga pulis hindi iyon seryoso. Hindi mo ni-report yon. Yael, sabihin mo sa kanila wala lang yun. Tigilan mo yan. O hindi kami palalampasin to. Gaya ng sinabi ko, ikaw ang magdedesisyon. pumasok sila dito kasama ng mga tao? Nasugatan ang kamay ni Daniel at ako rin ay hinampas. Si David ang tumawag sa mga pulis. Kung may magbabago ng salita, siya. Daniel at ako ang mga biktima. Gusto naming magpa-assess ng sugat. Oo. Gusto naming madokumento ang pinsala. Kahit na minor injury lang iyan, kriminal na kaso na iyan. Mark, baka hindi ka tinuruan ng nanay mo ng respeto. Pero ang mundo ang magtuturo sa'yo. David, sinisiraan mo ako. Yael, mas mabuting bitawan mo yan. O kung hindi, hindi kita palalampasin. Nagbabanta ka sa biktima? Isa na namang kaso yan. Ipapasunod ko ang abogado ko. Sumama ka sa amin. Ako na ang lalakad. Salamat, Ginoong De La Cruz. Yael, Yael. Ginoong De La Cruz, dumating na ang injury assessment para kay Yael at Daniel. Nabasag sa maraming parte ang kamay ni Daniel, tungkol naman kay Yael. Napunit ang eardrum niya. Nawala na ang pandinig niya, nag-file na ng kriminal na kaso ang mga pulis. Maliban na lang kung bibitawan ni Yael at Daniel, wala nang makakapagligtas kay Mark ngayon. Dinahilan niya yan sa sarili niya. Gising ka na? Salamat, Ginoong De La Cruz. Gaya ng sinabi ko, ikaw ang bahala. Handa kang tulungan ni Ginoong De La Cruz. Para protektahan ka. Yael, swerte ka. Ginoong De La Cruz. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Hindi ako nangungonsumo ng awa ng iba. Hindi yun ang klaseng proteksyon na gusto ko. Bukod pa riyan, ikaw ang may kontrol sa lahat. Kapag nagbago ang isip mo, wala na ako. Ano ang plano mo? Alam ko ang tinatago ni na Sofia at Mark. Ang pagkamatay ng iyong ina. May kinalaman si Sofia. Siya ang pumatay sa kanya. Kaya nga siya naging ginang De La Cruz. Yael, bantayan mo ang iyong bibig. Sinusubukan mo lang gamitin si Ginoong De La Cruz para habulin sina Sofia at Mark. 5 taon na ang nakalipas. Na-frame ako at ikinulong. Sina Santos at Sofia ang nag-set up sa akin. Dahil narinig ko ang sekreto ni na Sofia at Mark. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng imbestigahan mo ang caregiver na kasama ng iyong ina noon. Tingnan mo kung tumanggap siya ng pera kay Sofia. At pinalitan ang mga gamot niya. Ginoong De La Cruz. Maghahanap ako ng tao para dyan agad. Ginoong Reyes, mag-usap ulit tayo kapag nakumpirma mo na. Si, 6 na taon na ang nakalipas, may nagtangka sa akin at nabuntis ako kay Jose. Tapos, ang mga Santos ginamit si Jose para hindi ako magsalita at ipinadala ako sa bilangguan. Akala ko, kung sumunod ako, palalayain nila ako. Pero nang makalabas ako, napagtanto ko, hindi talaga nila ako balak palayain dahil para sa kanila, ako'y laging magnanakaw, naninakaw ang buhay ni Susan. Lahat ng meron ka dapat ay para kay Susan. Binigyan ka namin ng pinakamagandang edukasyon.
para maging top student ka. Kung meron siya ng meron mo, magiging kasing ganda siya. O mas maganda pa. Ginang Lim, naniniwala ka talaga sa tanganganak mo. Sa alam ko, kahit kinuha si Susan ni Andrea, hindi siya sinaktan. Sa katunayan, pinahinto niya ang sariling anak sa pag-aaral para magtrabaho para lang makapag-aral si Susan. At Parehong paaralan ni Yael. kung si Susan at Yael ay napalitan talaga ng ipanganak, dapat tinrato si Susan ni Andrea bilang basura. Bakit magpapakahirap para ilagay siya sa magandang paaralan? Nanay, Parehong mga guro, parehong mga libro. At Susan, palaging huli. Sa tingin mo talaga, matatalo niya ang Yael, ang top student ng estado? Cade, magsalita ka para sa akin. Nanay, Yael talaga. Ay napakagaling. Nanay, Cade, Susan ang tunay mong kapatid. Ano naman kung maganda ang mga marka ni Yael? Ex-convict siya ngayon, pinatalsik siya sa paaralan. Simula ngayon, sa gutter na siya. Tama na. Hindi ito ang tamang oras para sa iyon. Sabihin mo ang gusto mong presyo. Magkano ang gusto mo para i-drop ang mga kaso at palabasin ang Mark? Sinaktan niya kami at nagdulot ng permanenteng mga injury. Ito ay criminal case. Gusto mo na i-drop ko ito? Hindi pwede. Papasok siya sa kulungan. Talagang minamaliit kita, puta. Ginagawa mo lang para makabawi sa amin. 5 taon na ang nakalipas. Tama na. Binibining Santos. Si Mark ang kinatawan ng De La Cruz Corp. Alam ko alam mo ang nakataya. Maaari mong sabihin ang gusto mong presyo. Pero huwag kang magpakagahaman. Sa huli, ikaw at ang anak mo, kailangan pa ring mamuhay sa Valya. Mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang nagsumbong kay Mark. Karapat-dapat siyang mapunta sa kulungan. David, kapatid mo siya. Kapag napunta siya sa kulungan, kasama niyang babagsak ang De La Cruz Corp. Kung ganoon ka nag-aalala sa PR, magpatawag ng press conference. Paalisin mo ang walang hiya na mistress at ang anak niya sa pamilya. David de la Cruz. Ano ang sinasabi mo? Lumabas! Simula ngayon, si Yael ay nasa proteksyon ko. Kung sino man sa inyo ang subukang guluhin siya, magdalawang isip kayo. Hanggat nandito ako, maaari mong gawin ang gusto mo. Hanggang sa kaya mong tumayo sa sarili mong paa at hanggat legal, huwag mong intindi ang mga kahihinatnan. Salamat. David? Siya ang ex-fiancé ng kapatid mo. Seryoso kang pinoprotektahan siya? Hindi ka nag-aalala sa mga chismis? Ikaw? Isang homewrecker na walang moral? Ikaw ang maghuhusga sa akin? Eve, nakikita? Sinisiraan niya si Mark. Natatakot siya na baka kunin ni Mark ang posisyon niya. David, magdalawang isip ka bago gumawa ng kahit ano. Hindi mo kinakatawan ang mga De La Cruz, hindi pa. Binibining Santos. Dapat kang mag-isip ng mabuti. Kung lalabanan mo kami o ang mga Santos, naiintindi mo ba ang ibig sabihin nun? Eve, ano ang tungkol kay Mark? Anak siya ng isang katulong. Gaano kahirap siya? Anak ng katulong. Gaano kaya kahirap siya? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan silang hawakan ka o ang anak mo. Mama? Sinuri ko ang lahat. Yael Santos. Siya ang dating heres ng Santos. Pero 6 na taon na ang nakalipas, lumabas na. Siya ay talagang ipinagpalit noong ipinanganak ng isang katulong. Pinatalsik siya. Tapos, dumating ang mga kaso ng pananakot. Nakulong siya ng 5 taon at kakalabas lang. Naaalala ko ang kwentong iyon. Ang usapin ng Peking Heres ay nasa lahat ng lugar, pero hindi siya mukhang taong gagawa ng ganoong bagay. Noong mga panahong iyon, Yael ay talagang perpekto. Siya ang ipinagmamalaki ng Santos. Pinakamataas sa klase niya. At magaling sa halos lahat ng bagay. Mahirap paniwalaan. Ang kwento niya ay nagtapos ng ganoon. Mayroon pa ba? Sa kwento? Ang taong napakatalino hindi gagawa ng bagay na napakatanga. Oo, ang kaso ay puno ng butas. Walang matibay na ebidensya rin.
Pero nabuntis siya bago magpakasal at nagkaroon ng anak na lalaki, Jose. Tapos nagtapat siya at tumanggap ng deal. Malaking pera iyon, kaya nakulong siya ng 5 taon. Posible ba na ginamit ng mga Santos ang bata para takutin siya bilang paghihiganti? Gagawa ng lahat ang isang ina para protektahan ang kanyang anak. Nanay, nakuha namin ang resulta ng DNA. Ikaw at Yael. Tignan mo. Mga taon ng paghahanap, pagkabigo sa tuwing. Wala na akong nakikitang saysay. Pwede ba hindi? Noong panahon, noong buntis ako sa kapatid mo, pumunta ako sa Valia para magtrabaho. Pero maaga akong nanganak. Sandali lang ako nakakita sa kanya. Sa isang saglit, bago kinuha siya ng nurse. 27 na taon na. Nanay, ano man ang sabihin nito, huwag masyadong malungkot. Kung hindi kapatid natin ang Yael, maghahanap pa tayo. Hindi tayo susuko. Nanay, ano to? Ano yan? Huwag mo akong takutin. Yael, kapatid nga natin siya. Sabi ko na nga ba, alam kong ibabalik ng Diyos ang anak ko sa akin. Kapatid ko talaga si Yael? Saan ka pupunta? Huwag mo siyang takutin. Tama ka? Planuhin muna natin ito. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayong lilitaw at matatakot siya. Nahanap ko na siya. Oh. Nahanap ko na ang anak ko. Nahanap natin siya. Pero, bakit siya naging kasama ng mga Santos? At ano yung tungkol sa peke na tagapagmana na sinasabing pera lang nila ang habol niya? Cruz siya. Sino ba ang nagbigay ng karapatan sa mga Santos? May katiwalian sigurong nangyari. Hanapin mo yung katulong na yon. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Sisimulan ko ng imbestigahan ito. Samuel, Uwa. ikaw yung kalmado. Samahan mo akong puntahan si Yael. Ginang Cruz, nahanap na namin ang anak ninyo. Si Sarah. Si Sarah Reyes. Ginang Cruz, nahanap na namin ang anak mo. Si Sarah. Sarah Reyes. Pero, Nanay, ano ang sinabi mo? Nahanap namin ang nurse na nasa duty noong nanganak ka. Inamin niya na nagkamali siya sa pagpapalit ng mga baby. Lumalabas, si Sarah ang tunay mong anak. Ang resulta ng DNA ay dumating lang. Binibining Zane, kami ang hahawak dito mula ngayon. Maaari kang umalis. Opo, Ginoo. Samuel at ako ang humawak. Ang DNA test ni Yael personal. Nang hindi niya alam, ang isa ay sigurado. Pero ang sa pamilya Reyes, sino ang nakakaalam kung ito ay totoo? Maraming tao ang nagpeke ng DNA tests para lang makalapit sa amin. Ang pamilya Reyes ay hindi ang una. Well, tingnan natin. Ang tunay nilang plano. Para maging safe, dapat nating itago ang identidad ni Yael. Kung ang pamilya Reyes ay nagpunta sa ganitong punto, may mas malaki silang plano. Kung ang katotohanan tungkol sa Yael ay lumabas, natatakot ako na baka subukan nilang saktan siya. Nag-aalala ako para sa kanya. Ang mga Santos ay matagal na nagmaltrato sa kanya. Hindi lang tayo dapat tumayo. Jose, tara, puntahan natin siya. Tara na.
Ibaba niya ang kaso ngayon. Hindi ako nag-aalala kung si Lan ay sumusuporta sa kanya. Hindi siya hindi maaabot. Yael, mas mabuting bawi mo ang kaso. Kapag napunta sa kulungan ng anak ko, isipin mo ang mga kahihinatnan. Hindi mo kami kayang labanan. Madali naming masira ang buong pamilya mo. Huwag mo itong ipilit. Sabihin mo ang gusto mong bayad. Sige, Sinabi ko na sa iyo, hindi ako ang gumawa. Kung gusto mong bawiin ang kaso, hanapin mo si Lan. Ano ang problema? Natatakot ka sa kanya, kaya ako ang tinatakot mo. Klase ng bully. Yael Santos. Ayaw kitang makita. Umalis ka. Yael, hindi mo alam ang ikabubuti mo. may tao dito. Putang ina mo. Bakit mo sila kinukulo? Ano't nagdala ka ng pulis para mapatay kami? Bawiin ang kaso. Ikaw ba talaga ang lola ko? Pero magkamukha kayong dalawa. Sigurado ka ba na ang masamang babae sa tabi mo ay talagang anak mo? Sa tingin ko, hindi kayo magkamukha. Gago, anong kalokohan ang sinasabi mo? Siya ang anak ng mga Santos. Noong panahon, ginawa ang DNA test. Tama. Nanay, nag-DNA test ako kasama si Papa noon. Ako ang anak mo. Oo, may DNA test noon. Hindi parte ng pamilyang Santos ang Yael. Si Susan. Ang DNA test ba ay ginawa lang sa ama? Wala ba sa ina? Paano kung ang asawa mo ay nagkaanak sa iba? Tama, hindi pa kami nag-DNA test. Matapang ka bang makipag-DNA test sa akin? Ano ba ang sinasabi mo? 10 buwan kitang dinadala sa sinapupunan at ipinanganak. Anak ko ka. Kung hindi ako, sino pa? Kung talagang anak mo ang nanay ko, ganun mo ba siya tratuhan? Bastardo ka. Ano ba ang sinasabi mo? Bakit ka kinakabahan? Nanay, huwag mong pansinin ang kalokohan niya. Nanay. Parang nag-DNA test lang talaga si Susan sa tatay. Cade, pinagdudahan mo ako. Hindi ako. Linilinaw lang ang mga duda. Mag-DNA test kayo sa nanay bukas kapag lumabas ang resulta. Susan. Yael, sinadya mo ito. Alam mong mahina ang katawan ni Susan, sinadya mo pa siyang galitin. Yael, hindi ko dapat pinagkatiwalaan sa iyo. Nagpapanggap lang siya. May daga! Nanay, Cade, Kung talagang hindi ko ina si Andrea, si Susan ang anak sa labas ng mga Santos. Kaya naman pala galit na galit sa amin ni Jose si Andrea. Pero sino ang totoong ina ko? malas ka. Papatayin ko kayong dalawa. Subukan mo akong saktan. Kung ikaw ang totoong ina ko, okay lang sa akin na masaktan. Pero tatawag ako ng pulis at magpapa-DNA test. Kung hindi, pananagutan mo yan. Magkaiba talaga ang trato ni Andrea kina Yael at Susan, parang langit at lupa, may tinatago kaya siya. Punyeta kayong dalawa, anong gagawin ko? Naghihinala na sa akin si Cade. Tama na yan. Wala akong gana sa mga problema mo. Yael, mas mabuting bawiin mo na ang kaso. Narinig kong may sakit ang anak mo. Kailangan niya ng treatment sa ospital linggo-linggo. Malaking gastos yan. Ganito na lang. Pag-usapan na lang natin ito at ako ang magbabayad. Magkano ang ibabayad mo? Doble ang ibabayad ko. Sinusuportahan ko siya na idemanda ang anak mo ng habambuhay na pagkakakulong. David, si Mark ang kapatid mo. Pasensya na. Ako lang ang anak. Ako lang ang naging anak ng nanay ko. David, huwag mong isipin na sa pagpapakulong kay Mark, makukuha mo lahat ng ari-arian ng pamilyang De La Cruz. Magising ka. Ang mga ari-arian ng pamilyang De La Cruz, akala mo ba pakialam ko yon? Ang dahilan kung bakit ganoon na ang Gold Corp ngayon ay dahil lahat sa akin. Uulitin ko, hindi mabubuhay ang Gold Corp kung wala ako. Hindi ako ang hindi mabubuhay kung wala sila. Naiintindihan mo? Hintayin mo lang. Pwede akong magtestigo. Daniel, Nasa labas ako ng delivery room ng mga anak ang nanay ko kay Susan. Ako ang unang humawak sa kanya. Siyang tunay na anak siya ng nanay ko. Paano kung magpa-DNA test ulit kayo? Ano ba ang sinasabi mo? Diyos ko, pinaparusahan ako ng Diyos. Bakit ko kayo ipinanganak? Diyos ko. Ano ba ang nagawa ko para maranasan to? Cade, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila.
Ayaw lang nilang mabuhay tayo ng mapayapa. Umuwi muna tayo? Hindi ko pwedeng malaman ng sinuman ang katotohanan. Pinaghirapan ko ang meron ako ngayon. Hindi ko pwedeng kunin yon ni Yael. Kailangan kong sirain siya ng tuluyan bago mabunyag ang katotohanan. Walang puso kang hayop ka. Tatalikuran mo ako. Gusto mo bang mamatay ako? Ang gumagawa, siya ang babalikan. May karma yan. Kung hindi mo talaga anak si Yael at pinahirapan mo siya ng husto, malaking kasalanan yan. Mapupunta ka sa impyerno, ma. Daniel Lim, Ikaw. Naimbestigahan ko na. Totoo na binayaran ni Sofia ang caregiver ng nanay ko para palitan ng mga gamot na lalong nagpababa sa kondisyon niya at nagdulot sa pagkamatay niya. Tinawag ko ang mga pulis. Nagbukas sila ng kaso, pero matagal na ang nakalipas nang mangyari ito. Walang sapat na ebidensya. Matagal pa bago maharap ang kaso ni Sofia. Malamang, marami siyang naiwanang mga problema na hindi nakikita. Sa De La Cruz Corp sa mga nakaraang taon, at siguradong maghahanap siya ng paraan para sa anak niya. Kung magtitiwala ka sa akin, magtulungan tayo. Mabilis kong mahahanap ang mga spy na ipinlagay ni Sofia sa loob ng De La Cruz Corp. At sisiguraduhin kong mananatili ang posisyon mo. Ano ang gusto mo? Gusto kong mamuhay ng tahimik kasama ng anak ko sa Valia. Pero kailangan ko ng pera. Isang makatarungang reward. Kahit hindi mo ako tulungan, ipagtatanggol ko pa rin kayo. Hindi na, Ginoong De La Cruz. Gusto ko lang makuha ang reward na karapat-dapat sa akin at magsimula ng negosyo. Mas mabuting umasa sa sarili. So, gusto mong tulungan ng Ginoong De La Cruz ang negosyo mo? Sa kakayahan ko, makakatrabaho ako sa tabi niya sa loob ng 1 taon. Ito ang karapat-dapat sa akin. Dagdag pa, gusto ko lang gamitin ang mga koneksyon ng Ginoong De La Cruz. Pero siya, napunta sa kulungan bago pa matapos ang kolehiyo. At ang mga kwalifikasyon niya ay hindi umaayon sa pamantayan at pangangailangan natin. Naaalala ko, ang HR department ay hindi naglalakip ng degree bilang requirement sa pag-recruit. Ang kakayahan lang ang pinapahalagahan ko kapag nagtatrabaho sila kasama ko. Okay, Ginoong De La Cruz. Naintindihan. Sabihin mo sa Ian na bumalik siya ngayon. Dinala ng mga Reyes ang mga reporter. Para pag-usapan ang gulo niya noong 6 years ago. Alam mo ba kung sino si Sarah? Siya ang nawawalang anak ng mga Cruz noong 20 years ago. Sabihin mo sa kanyang bumalik at pakasal sa Sarah. Ginoong De La Cruz, dinala ng mga Reyes ang mga reporter sa bahay mo. Mag-report sa trabaho bukas. Diretso kang puntahan sa akin. Hindi na kailangan, Ginoong De La Cruz. Susunod ako sa tamang proseso. Ginoong Reyes, pakisabi sa HR bukas. Ang assistant ko ay hindi kailangang dumaan sa HR. Pero Ginoong De La Cruz, kung gusto ni Sofia na maglagay ng spies sa Gold Corp, ang yamang tao ay siguradong isang pangunahing punto ng pagpasok. Sige, sundin natin ang plano mo. Ako ang magpapauwi sa iyo. Ginoong De La Cruz, ano ang dapat naming gawin? Sinabi ng tatay mo si Sarah ay ang anak ng mga Cruz na matagal nilang hinahanap. Sila ang pinakamayaman sa Kefridge. Maraming gustong makalapit, pero hindi sila makalapit. Bakit hindi mo lang pakasalan si Sarah? Pwede kang umalis bukas. Parang hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi, Ginoong De La Cruz. Dinala pa ng mga Reyes ang mga reporter. Kung hindi mo magbibigay ng sagot, hindi ba parang hindi responsable? Sandali, Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz. Daniel, gusto kong mag-DNA test kasama si Andrea. Suportahan kita. Kung ayaw niya, ako ang gagawa kasama mo. Daniel, kahit anong mangyari, ikaw ay magiging kapatid ko. Kahit ano ang mangyari, magiging kapatid kita habang buhay. Tara na. Minsan akong nag-isip na si Cade ang pinakamabuting kapatid sa mundo. Pero ang katotohanan ay tumama sa akin. Nanay, hindi ito ang tamang oras para makipagkita sa kanya. May kakaiba sa kanya. Nakita siya ng mga tauhan ko sa Jones Manor. Naaalala ko na sinabi mo sa akin
na nakipagkumpetensya ka sa mga Reyes sa isang proyekto 20 taon na ang nakalipas at ikaw ang nanalo sa huli. Sa palagay ko, may malaking konspirasyon sa likod nito. Naiintindihan ko. Mahal ko, napagdaanan mo ang napakaraming hirap. Sa mga nakaraang taon, Sige nanay, uwi na tayo. Kilala at iginagalang ang pamilya mo. Lumala ang sitwasyon. Hindi ba dapat magpaliwanag ka? Huwag mong isipin na maaari mo kami apihin dahil bumagsak kami. Si Sarah Reyes ang nawawalang anak ng pamilyang Cruz. Kapag nakipagkita siya sa kanila, tingnan natin kung matapang ka pa ring apihin kami. Uminom muna ng tsaa? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Sisiguraduhin kong pakasal si David sa Sarah. Ano? Gusto mong pakasal sa Sarah? Alam ba ni Sofia? David de la Cruz. Tigilan mo na ang kalokohan. Humingi ka ng tawad kay Sarah ngayon din. Alam mo ba na makikipagtulungan tayo sa Cruz Corp? Si Sarah at ang chairwoman ng Cruz Corp ay nakapagpa-DNA test na. Siya ang matagal nang nawawalang anak ng pamilyang Cruz. Iyan, ayokong pilitin ka sa ngalan ng pamilyang Cruz. Gusto ko lang panagutan mo ako. Alam ng lahat ang nangyari. 6 na taon na ang nakalipas. Anong nangyari 6 na taon na ang nakalipas? Yung gabing nagkatuluyan tayo. Sino ang makakapagpatunay na nagkatuluyan tayo? Lasing kaming dalawa noon. Binibining Sarah Reyes, sa nalaman ko, hindi ka talaga umiinom ng alak. Tinanong ko rin ang mga kaibigan mo na kasama mo sa party. Lahat sila ay kumpirmado na hindi ka uminom noon. Hindi ako masyadong uminom, pero si Ian, oo. Siya. Pilit niya akong ginawa. Kung hindi ka uminom? Bakit ka pumasok sa kwarto ko nang malinaw ang isip? Sinasabi mong pilit kita? Sige, naka-on o naka-off ang ilaw sa kwarto? Tingnan mo ako. Sagutin mo ang tanong ko. Kung hindi ka sasagot, karapatan kong ipaglaban ang paninirang puri at pang-aapi dahil sa mga chismis na pinakalat mo. Sila. Naka-on sila. Naghubad ba ako? Ikaw. Oo, ikaw. Lan, tama na yan. Ikaw ba ang magpapakasal sa kanya o ako? Kung ako, tumahimik ka. Ikaw? May birthmark ako sa itaas ng aking collarbone. Sabihin mo sa akin, itim ba o pula? Nakalimutan mo? Kung talagang ginahasa kita 6 na taon na ang nakalilipas, hinding-hindi mo malilimutan yon. Lan, naalala ko lang na may birthmark ka doon, pero talagang nakalimutan ko kung anong kulay. Pasensya na, Binibining Reyes. Wala akong birthmark sa itaas ng aking collarbone. Natalo ka. Salamat. Sa pagpapaalam sa akin na hindi siya ang nasa eksena 6 na taon na ang nakalilipas. Oh, siya nga pala? Kung magkakalat pa ng chismis ang mga Reyes na makakaapekto sa aking reputasyon, iyon ay ituturing na paninirang puri ng walang anumang ebidensya. Ito ba ang ugali ng pamilya ninyo? Akala mo ba talagang gusto ni Sarah na makasama ka? Kapag nakipag-ugnayan na siya sa mga Cruz, maraming lalaki ang gustong pakasalan siya. Umalis na tayo. Teka. Lan, hindi ko alam ang nangyari 6 na taon na ang nakalilipas. Pero ngayon, kailangan mong pangakong pakasalan si Sarah. Huwag mong kalimutan ang sinabi ng lolo mo. Kung gusto mo ang mga shares, kailangan mo munang magpakasal. Gusto lang niya ng isang manugang na babae. Maghahanap ako agad, pero hindi mo na kailangang mag-alala. Tungkol naman kay Sarah, kung gusto mo siyang pakasalan, ayusin mo ang gulo at pakasalan mo siya. Jose, maghintay ka lang. Masaya ka ba? Oh! Tatay! Jose, maglaro ka muna doon. Hahanapin kita mamaya, okay? Okay. Naghanap ba ng problema ang Sofia o ang mga Santos? Hindi, Ginoong de la Cruz. Wala silang ginawa. Yael, may deal ako. Tingnan mo kung interesado ka. Ano yon? Ang lolo ko ay may-ari ng lahat ng shares ng De La Cruz Corp. Minsan sinabi niya na ako o si Mark, ang sinumang mauna sa pagpapakasal at pagkakaroon ng anak, ay makakuha ng mas malaking bahagi. Kahit hindi ako interesado sa shares ng De La Cruz Corp, hindi ko gustong makuha ito ng Mark at Sofia. Ang lolo ko ay hindi maganda ang pangangatawan nitong mga nakaraang araw. Sofia ay nagmamadali sa Mark na magpakasal bago ako.
Kung hindi dahil sa katotohanan na sinaktan ka niya ngayon at nakulong, nakapagpakasal na siya sa Susan. Ano ang gusto mong ipahiwatig, Ginoong de la Cruz? Pakasal sa akin. Gusto mo akong pakasalan para lang galitin ng Sofia at Mark? Hindi yon. Dahil nagmamadali ang lolo ko at ang posisyon ng CEO ng De La Cruz Corp ay makakatulong sa iyo sa hinaharap. Kapag nakapagtatag ka sa business circle ng Valia, papayag ako sa divorce anumang oras. Pasensya na, Ginoong de la Cruz. Alam mo naman ang sitwasyon ni Jose. Hindi kita maaaring pakasalan kung may anak ako. Hindi lang ito, praktikal. Sabi ng lolo ko, hati-hati ang mga shares ayon sa dami ng tao. Pero hindi naman anak mo si Jose. At tulad ng alam mo, nagkaroon ako ng anak sa labas ng kasal. Kung tayo ay ikakasal, kahit na ito ay negosyo lang, maraming batikos ang daranasin natin. Gusto kong malaman kung bakit mo pinili na itago si Jose noon. Mayroon akong congenital heart disease. Mahina ang katawan ko. Sinabi sa akin ng doktor na kung magpa-abortion ako, baka hindi na ako magkaanak muli. Bukod pa riyan, inosente si Jose. Tulad ng sinabi mo, inosente si Jose. Ano naman ang kasalanan mo? Naisahan ka 6 na taon na ang nakalipas. Ang dapat managot ay yung gago na nagbuntis sa iyo. Ano naman kung batikusin tayo? Hindi naman tayo nabubuhay para sa iba, di ba? Oo, inosente ako. 5 taon sa bilangguan ang kumupas sa lahat ng aking dignidad. Hindi ko dapat at ayaw kong maipit dito. Yael, iginagalang ko ang desisyon mo. Nag-aalok lang ako ng isang proposisyong kapaki-pakinabang sa ating dalawa. Ginoong de la Cruz, kailangan nating itago ang kasal na ito bago nating mahanap ang mga espiya ni Sofia sa De La Cruz Corp. Hindi pa natin pwedeng malaman ng kalaban. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin. Matutulungan ako ni David na makuha ang lahat ng gusto ko ng mas mabilis. Sang-ayon ako. Isa pa. Mahina ang katawan ni Jose. Kailangan kong hanapin ang kanyang ama para sa check-up para madesisyonan ang paggamot kay Jose. Matutulungan mo ba akong hanapin ang kanyang ama? Ipapa-imbestiga ko ito kay Paulo. Talagang mahahanap natin siya. Ikinagagalak kong makipagtrabaho sa iyo, Ginoong de la Cruz. Hindi ko inakala na darating ang araw na iiwan ako ni Mark at pakakasalan ko ang kapatid niya. Kahit na puro negosyo lang ito. Ma, halika, makipaglaro ka sa akin! Ginoong de la Cruz. Ang anak ni Yael ay mukhang kamukha mo. Kung sana anak mo siya, masaya sana si Ginoong de la Cruz Sr. at ibibigay niya sa iyo lahat ng shares. Wala na sana sa eksena ang anak sa labas na yon. Bakit hindi ka pa umalis? Ginoong de la Cruz. Oo nga pala, may pinagawa si Sofia ng psychological evaluation kay Mark. Ginamit nila ang kanyang mental illness bilang dahilan para mag-apply ng medical release para sa kanya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ginoong de la Cruz Sr. Pinapirma ni Sofia sina Mark at Susan para magparehistro ng kasal, at bukas ng gabi ay kaarawan ni Ginoong de la Cruz Sr. Sa tingin ko handa si Sofia na makipag-agawan sa iyo para sa shares. Hindi siya karapat-dapat. Ginoong de la Cruz, kahit hindi ito gusto ni Ginoong de la Cruz Sr., si Mark ay mayroon pa ring dugo ng pamilyang de la Cruz. Kung siya ang maunang magpakasal at mapasaya si Ginoong de la Cruz Sr., malamang ibibigay niya kay Mark ang shares. Well, magpapakasal ako. Ginoong de la Cruz, seryoso ka ba? Pakakasalan mo ba si Sarah? Nakita mo ba yon? Asawa ko yon. Ginoong de la Cruz, ikaw ba'y? Sira ulo ka ba o ano? Masama ang reputasyon ni Yael. Gusto mo siyang pakasalan? At saka, may anak siya. Ikaw ba ay? Ginoong de la Cruz, ano ba talaga ang nakikita mo kay Yael? Kung nakita mo siya, bago sirain ng pamilyang Santos ang kanyang mga pakpak, baka maintindihan mo kung bakit ko siya gustong-gusto. Ginoong de la Cruz, siya ay? Crush mo siya? Nasa loob pa rin si Yael.
Ang paaralan ang bahala dyan. Mabuti lang siya. Masyadong mapanganib. Tingnan mo! Nasugatan ang kamay mo. Pumunta ka sa klinika. Yael. Yael? Yael. Uminom ka ng tubig. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mark? Ikaw ang nagligtas sa akin? Ako nga. Ang teenage crush ay parang binhi. Kahit ayaw kong aminin, ito ay nakaukit na sa puso ko. Nang makita ko ulit si Yael, saka ko lang napagtanto na ang atensyon na ibinigay ko sa kanya noon ay pag-ibig na pala na nakabalot. Ginang Garcia, noong mga panahon na iyon, sinusunod ko ang mga utos ninyo at ni Ginoong Garcia. Sa tingin ko, Ginang Lim ay nagdududa na sa pagkatao ni Susan. Kapag nalantad ang kanyang pagkatao, kailangan ninyong tulungan kami. Bakit ka nagpapanik? Hanggat nakakuha ng tiwala ni Elena ang Sara at naging tagapagmana ng pamilya Cruz, wala kang dapat ikabahala. Tama, Ginang Garcia, talagang nauna kayo. Ang malaking plano na inihanda ninyo noon ay malapit na sa huling yugto. Lahat ng ginawa ko ay para sa kapakinabangan ng lahat. Siyempre, Nanay, pero alam na ni Ian na hindi ako ang nakasama sa kanya. Paano kung ayaw niyang pakasal sa akin? Kapag kinilala ka bilang tagapagmana ng pamilya Cruz, pakakasal ka talaga ni Ian. Sofia ay palaging tumutulong sa Mark para kunin ang mga shares na para sa Ian. Alam ni Ian kung sino ang dapat pakasalan para siya ang pinakamakinabang. Tama ka, Nanay. Ginang, Ginoo, narito ang mga Cruz. Papasukin mo sila. Si, Umalis ka na. Ginang Santos. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Ang bata mo pa rin. Hindi ko inakala na magkakaroon ng ganitong ugnayan sa ating dalawa. Sara ang biyaya ko. Ampon namin siya. At hindi ko inisip na anak mo siya. Sarah, ang anak ko. Nanay, Pinagsabwat kayo para linlangin ang anak ko. Siguradong babayaran ninyo ito. Kung anak mo si Sarah, ibabalik mo ba siya? Nandito kami ngayon para kunin siya. Kahit na ampon lang si Sarah, tinuring namin siya bilang tunay na anak. Plano mo ba na kunin siya ng ganito lang? Ginoong Garcia, ano ang gusto mong ipahiwatig? Dapat magkaroon ka kahit ng press conference para kilala ang pagkatao niya. Pagkatapos, mag-host ng gala para sa mga mayayaman para ipakilala si Sarah sa lahat. Gusto ng mga Garcia gamitin ang pangalan namin para makakuha ng benepisyo. Masyadong halata. Papa, ayos lang talaga ako. Masaya na ako nakilala ako ni Nanay. Huwag kang mag-alala. Ang anak ko karapat-dapat sa isang malaking okasyon. Magkakaroon ako ng press conference. At ipaalam sa lahat na nakita ko ang anak ko. Mag-organisa rin ako ng gala para ipakilala siya sa lahat. Napakaganda. Nanay, salamat. Di ako makapaniwala. Nagpakasal nga ako kay Lan. Sa paningin ko, laging hindi ko maabot si Lan. Lagi ko siyang hinahangaan at gustong lampasan. Ako na ang mag-iingat nito para sa iyo, baka kasi mawala mo. Tatay? Tatay, ikaw na ang tatay ko ngayon, di ba? Jose? Mula ngayon, ako na ang tatay mo. Tatay, bakit ngayon ka lang umamin sa akin at kay Mama? Bakit mo kami pinabayaan ng napakatagal? Huminahon ka, Jose.
Hindi naman. Kasalanan ko. Palagi na kitang kasama. At si mama mo ngayon, Huwag kang magsinungaling. Pangako dikit daliri. Pangako dikit daliri. Kung sila ng totoong ama ni Jose, ang sarap isipin. Di ba? Bukas ay kaarawan ng lolo mo. Dalhin mo itong marriage certificate. Ikaw ang naunang nakapag-asawa kaysa kailan. Kahit ayaw ni Ricardo, kailangan niyang tuparin ang pangako niya. At ibigay sa iyo ang mga shares. Yung matandang yon. Nagsabi ng mga yon para lang mapatino silan. Gusto kong makita kung paano siya magkakamali. Mark, ikinasal na tayo sa wakas. Mag-anak na kayo agad. Mahilig sa bata si Ricardo. Kung kayo ang magkakaroon ng panganay na lalaki, ang 2/3 ng shares ng Dela Cruz Corp ay mapupunta sa atin. Nanay, tinanggihan na ni David ang pamilyang Garcia. Malamang hindi siya mag-aasawa sa malapit na panahon. Kami nga, ikinasal na. Nauuna kami ng isang hakbang. Bukod pa riyan, hindi naman maganda ang kalusugan ni Susan. Hindi, Mark. Ayos lang ako. Pwede tayong mag-anak. Mas mahalaga ang kalusugan. Nanay, pagod na ako. Uuwi na muna ako. Mark de la Cruz. Iniisip mo pa rin ba si Yael? Huwag mong kalimutan. Gusto kanyang ipakulong. May asawa na ako, pero hindi si Yael ang asawa ko. Nanay, sigurado ka bang talagang si Susan? Sa tingin ko, niloko ka na naman ni Yael. Pero, nanay, may nakita ako. Gary, yang hayop na yan. Talagang desperado siya. Kahit sinong babae, sinusuyod niya. Sobrang desperado na talaga siya. Kahit sinong babae, sinusundan niya. Ma, para sigurado. Bakit hindi kayo ni Susan magpa-DNA test? Pero hindi makakayanan ni Susan ang stress. Kapag narinig niya ang tungkol sa DNA test, nag-aalala at nahihirapan siya. Paano kung... E di gawin natin ng palihim. Ricardo, birthday mo ngayon. May dala si Mark na malaking regalo para sa'yo. Nagpakasal na siya. Magkakaanak na sila. Bilang nakababatang kapatid, hindi ka kasing galing ni Ian sa maraming bagay. Pero siguradong sabi ka namang magpakasal. Lolo, hindi naman ako mas mababa kay Ian. maligayang kaarawan, Lolo. Aba, tingnan natin kung sino ang nagpakita na rin sa wakas. Nagpakasal na si Mark. Ikaw, ano na? Kahit anong gawin ko, hindi ako magiging mas mabuti kay Ian sa paningin mo, Lolo. Lolo, may dala rin akong malaking regalo para sa iyo. Hindi lang ako kasal. May anak na rin ako. Lola sa tuhod, naway maghari ang walang hanggang kaligayahan. Salamat. Ang bait ng bata, tingnan ko ng mabuti. Mukha kang mukha ni Ian noong bata pa siya. Ian, ikaw. Pinakasalan mo siya. Ilan? Pinakasalan mo siya? May problema ba? Ricardo, alam mo ba kung sino ang pinakasalan ni David? Ang babaeng ito ay si Yael Santos. Dati siyang nobya ni Mark. Eh ano naman, may asawa na ng iba si Mark ngayon. Naging nobya lang niya yan. Hindi naman sila nagpakasal. Kahit pa nagdiborsyo sila, kalayaan naman yan sa pag-aasawa. Modernong panahon na ngayon. Pero anak sa labas ang dala-dala niya. Paano siya makakapasok sa pamilya de la Cruz? Bantayan mo ang bibig mo. Paano ka makapagmumura sa harap ng bata? Anak talaga yan ni David. Talagang may kaya si David. Malaking sorpresa ang dala niya sa akin. Sa tingin ko, sinasadya mo na pasamain ang loob ko. Ricardo, nagkakamali ka. Pero hindi talaga anak ni David ang batang ito. Palayasin mo siya. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Ricardo! Lolo, tinalikuran ako ni Yael at nagkaroon ng anak sa labas. Hindi talaga yan anak ni David. Ako ang nagpalaki kay David.
Kamukhang kamukha ng bata si David noong bata pa siya. Akala mo ba hindi ko makikilala kung anak ba niya to? Matanda na ako. Pero hindi pa naman ako bulag. Yael, pinakasalan mo si David para lang maghiganti sa akin? Mark? Nag-iisip ka ng masyado. Ginoong De La Cruz, peke na manahirang si Yael ang kumuha ng pagkakakilanlan ko. Sinungaling siya, nakulong siya dahil sa panginikil noon. Paano mo siya pinayagang pakasalan si David? Paano mo siya pinayagang pakasalan si David? Kung hindi mo binanggit ang panunuhol, hindi ko sana kayo pinakialaman. Noon, ginamit mo ang anak ni Yael para pilitin siyang umamin. Kahit walang ebidensya, ipinakulong mo siya ng 5 taon. Sinusumpa ko, babayaran mo yan. Lagi siyang naniniwala sa akin. Nauto kayong lahat niya. Lolo De La Cruz, puno ng kasinungalingan si Yael. Ang galing-galing niyang magsinungaling. Isang tunay na manloloko siya. Sino pa ang pagkakatiwalaan ko? Kung di ko pagkakatiwalaan ang apong aking pinalaki. Lolo De La Cruz, Lolo, masama ang pakiramdam ni Susan. Hindi na kami sasalo ngayong gabi. Naku, ang sweet kong baby. Anong klaseng ama ka? Bakit mo siya pinalaki sa labas? Gusto mo bang atakihin ako sa puso? Lolo, sinabi ko lang yon para guluhin sina Mark at Sofia. Sa totoo lang, itong batang to. Tigilan mo na ang pagbibigay ng kalokohan sa akin. Mas mabuti pa ang mata ko kaysa DNA test. Kamukhang kamukha mo noong bata ka ang batang ito. Huwag mo akong subukang lokohin. Oo, kamukha nga talaga niya ako noong bata. Bakit hindi na lang tayo magpa-DNA test? Kailangan mo pa ba talaga yon? Magkamukha talaga kayo. Kamukha niya talaga si Ginoong De La Cruz. Hindi na kailangan ng test. Palaging tama ang mata ni Ginoong De La Cruz Sr. Kung anak mo raw siya, ay siguradong anak mo nga. Magkamukha nga talaga kayo. Si Yael kaya ang babae noong 6 na taon ang nakalipas? Yael, naisahan ako 6 na taon na ang nakalipas sa Rich Hotel. Posible kaya na anak ko si Jose? Ma, narinig ko kay Tito Daniel na may isang gago raw na nanakit sa'yo 6 na taon na ang nakalipas. Si Papa ba yung gago na yon? Pasensya na Jose, naisahan ako. Hindi ko kailanman sinadya na iwanan kayo ng nanay mo. Kahit hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa inyong dalawa. Sigurado akong ikaw ang gago. Siya kaya? Talaga si David? Akala ko, napagtripan ako. Tapos, pinilit ako ng tatay ko na magtrabaho sa ibang bansa ng 5 taon. Hindi. Huwag kang humingi ng paumanhin, Ginoong De La Cruz. Hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Kahit na ikaw talaga ang may kasalanan, hindi mo naman kasalanan. Kung ako talaga ang may kasalanan, ako ang mananagot. Hindi ko kailangan ang pananagot mo. Ayoko na ng mga pangako. Kapag hindi ako umaasa, hindi ako mabibigo. David, oh David. Ang pananagot, hindi lang sa salita. Dapat ipakita mo. Alagaan mo ang asawa mo. Siya ang kasama mo habang buhay. Gagawin ko. Ipinapangako ko. Nanay, nagpakasal si David kay Yael. Tinanggap pa ni Lolo ang tarantado. Ano ang tungkol sa amin? Wala na tayong pag-asa. Binibigay ni Lolo sa kanya ang 2/3 ng shares. Huwag kang magpanik. Lahat ng pangunahing direktor sa kumpanya ay nasa side natin. Kahit makuha ni David ang shares, ano ang magagawa niya? Bukod pa, tinanggihan niya ang Sarah at pinakasalan ang Yael. Nakahiya-hiya na, para niyang ininsulto ang Sarah. At ang insulto sa kanya ay insulto sa pamilyang Cruz. Sabihin mo kay Susan na kausapin ang Sarah. Gawin ng pamilyang Cruz na putulin ang lahat ng ties sa De La Cruz Corp. Hindi ako sigurado kung mayroon na susuporta pa sa David pagkatapos ng ganitong kalaking problema. Nanay, talagang ang pinakamagaling ka. Palaging kalmado sa crisis. Ito ang hindi mo magagawa kay David. David De La Cruz. Gigiba ko kayo. At gagawin kayong magmakaawa sa akin.
Kamusta? Pinag-refer ako ni Ginoong Reyes para sa posisyon ng assistant ng CEO. Ikaw ba ang Yael Santos? Nakita ko ang profile mo. Isa ka lang na college dropout at ex-convict. Paano mo nagkaroon ng lakas ng loob para mag-apply sa posisyon ng assistant ng CEO? Pinag-refer ako ni Ginoong Reyes. Pinayagan ito ni Ginoong De La Cruz. At saka, wala sa job listing ng assistant tungkol sa requirement ng degree. Wala yun doon. Pero, dapat may self-awareness ka. Kalimutan mo na. Dahil pinag-refer ka ni Ginoong Reyes, pasok na. Tandaan mo ang lahat ng sasabihin ko. May irregular diet si Ginoong De La Cruz. Medyo hypoglycemic siya. Gusto niya ang peanut candy. Bago ang meeting, kunin mo ang ilan sa break room at ibigay mo sa kanya. Nakuha ko, Binibining De La Cruz. Kukunin ko na ngayon. Tinawagan ako talaga ni Ginang De La Cruz para sa idiot na iyon. Allergic sa peanuts ang David. Kung may mangyari, hindi makakapag-clear ng name niya ang Yael. Nandito ba ang Yael? Huwag kang mag-alala, Ginoong De La Cruz. Pero may isa pang bagay. Maghanda ka. Jose, ang anak mo. Hindi ka panipaniwala ito. Ang babaeng nakipagtalik kay Ginoong De La Cruz noon ay si Yael pala. Paumanhin, Ginoong De La Cruz. Maling direksyon ang tinitingnan ko nitong mga nakaraang taon. Nakatuon ako sa babaeng pumasok sa kwarto mo. Si Yael ay nasa tamang kwarto. Nakulong siya sa kwartong iyon matapos siyang pagtaksilan. Ang talagang napunta sa maling kwarto ay ikaw. Siya nga. Siya nga talaga. Bakit hindi ko siya naagapan? Kung naagapan ko siya ng mas maaga, hindi sana siya nagdusa ng ganito. Paumanhin, Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz, ako ang bagong intern assistant, si Yael Santos. May pulong ka ngayon. Pasok. Ginoong De La Cruz, Pasensya na. Si Jose ay tunay ngang anak ko. 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang napunta sa maling kwarto at nanakit sa iyo. Ginoong De La Cruz, Binibining De La Cruz, ang nag-utos sa akin na dalhan ka ng peanut candy. Alam niyang allergic ka. Kakainin ko ang kahit ano. Ang ibigay mo sa akin. Ginoong De La Cruz, nag-iisip ka ba? Mamamatay ka. Duraan mo. Sige na, Ginoong De La Cruz, tumawag ng ambulansya. Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz. Yael, sinabi ko sa iyong si Ginoong De La Cruz ay allergic sa mani. Paano mo siya binigyan ng peanut candy? Ito ay pagtatangkang pagpatay. Tatawag ako ng pulis. Sigurado ka? Ano ngayon? Nagmamakaawa ka ba? Kapag tinawag ko ang mga pulis, mapupunta ka ulit sa bilangguan dahil sa pagpatay. Ang buhay mo ay masisira. Tingnan natin. Ang mapupunta sa bilangguan. Tandaan mo ang lahat ng sasabi ko sa iyo. Gusto niya ng peanut candy. Bago ang pulong. Kunin mo ang ilan sa break room. Nakuha ko, Binibining De La Cruz. Kukunin ko ito ngayon na. I-record mo ito. Inilagay mo ako. Binibining De La Cruz, sabihin mo sa akin, kung ibibigay ko ang recording na ito sa mga pulis, sino ang maaaring kasuhan ng pagpatay? At sino ang mapupunta sa bilangguan? Binibining De La Cruz, ang pagkuha ng posisyon mo sa malaking kumpanya tulad ng De La Cruz Corp. Ay hindi madali, ha? Narinig ko, may 2 anak kang aalagaan. Yael, tanggalin mo ang recording. Ano ang gusto mo? Maaari kang humingi ng kahit ano.
Gusto ko ang listahan ng mga spy mula sa Sofia sa De La Cruz Corp. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sige, tawagan ang mga pulis kung gayon. Ibibigay ko ang recording. Parang nakalimutan mo may surveillance sa opisina ko. Yan ay isa pang ebidensya. Para sa attempted murder. Ginoong Garcia, ikaw at Yael ay nagtulungan para ilagay ako. Siyempre, hindi ko bibigyan ang Ginoong Garcia ng tunay na peanut candy. Ang kinain niya ay milk candy. Kaya, protektahan mo ang Sofia at mapupunta sa bilangguan. Iiwan ang mga anak mo sa pagdurusa o makipagtulungan sa akin at ibigay ang listahan ng Sofia. Ginoong Garcia, makipagtulungan ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang listahan. Pakiusap. Huwag tawagan ang mga pulis. Depende sa performance mo. Nakakagulat ito. Ikaw pala ang anak ng mga Cruz. Sila ang pinakamayaman sa Kethridge. Kahit ang mga De La Cruz ay sinusubukang makipagtulungan sa kanila. Totoo. Hindi makakapantay ang pamilya De La Cruz sa amin kung wala si David. Pero may sasabihin ako sa'yo. Kahapon ay kaarawan ni Ginoong De La Cruz Sr. Dinala talaga ni David si Yael sa bahay. At opisyal na silang kasal ngayon. Anong sinabi mo? Ganito. Mas pinili ni David na pakasalan si Yael, isang peking tagapagmana, kaysa sayo. Wala talaga siyang panlasa. Si Yael. Wala siyang wala. Paano niya ako makakapantay? Bukas, ang mga Cruz ay magkakaroon ng press conference at gala. Nandoon ang lahat ng negosyo at elite ng Balya. Tiyak na isasama ni David si Yael. Kung tayo ay maglalantad kay Yael at sa anak niyang galing sa labas, lubusang mapapahiya si David. Doon niya makikita ang halaga mo. Mukhang maganda. Ma, ayos na ang lahat. Nilinaw na namin kay David ang lahat. Bukas, isasama niya si Yael. Si Andrea, ang mga De La Cruz, at ang mga Santos ay nandoon din. Lahat ng panlilinlang at katotohanan ay lalabas bukas. Dahil sa mga gong, ito. Kaya nagdusa ng matagal si Yael. Nakulong siya. At inakusahan na piking tagapagmana. Ma, matatapos na rin ang lahat. Kapag bumalik na si Yael, babawi tayo sa kanya. Tama. Hindi natin palalampasin ang sino mang nambuli kay Yael. Ang ganda ng okasyon na ito. Napakaswerte ni Sarah. Sayang, may mga taong hindi marunong mag-appreciate. Huwag kang laging nakayuko. Mahuhulog ang korona mo. Oh, habang buhay ako, laging may walang katapusang posibilidad ang buhay. Hindi ako susuko. Isa ka lang peke. Akala mo ba talaga, makakapagbago ng buhay mo ang isang lalaki? Ikaw? Hindi ba't may kasama ka ring lalaki ngayon? Yael, tinalikuran mo ako at pinakasalan si Ian. Tandaan mo ang sinasabi ko. Pagsisisihan mo ito. Ginagamit ka lang ni Ian. Biyenan mo siya. Ang bastos, ikaw. Ian, siguradong hihigitin kita. Akala mo kaya mo? Hindi mo siya mahihigitan. Dahil duwag ka, mahina, at indecisive, isa ka lang mama's boy na hindi pa rin makawala sa kanya? Gusto mong umabot sa level ni Ian? Hindi kailanman sa buhay na ito. Pinupuri ba niya ako? Ma, para sa akin ba ang gala ngayon? Paano nakapasok ang mga kung sino-sino? Si Yael ay isang outcast lang at isa pang ex-convict. Narinig ko, nabuntis siya bago ikinasal. Napakalandi. Parang hindi talaga gusto ng anak na babae ng mga Cruz ang anak niya sa'yo. Yael, nasaktan mo ang Sarah. Tingnan natin kung paano mo ito aayos. Yael, nakipagtalik ka sa isang random na tao noong 6 na taon ang nakalipas at nagkaroon pa ng anak. Pero, nagawa mo pa ring pakasalan ng Ian. Yael ang peke na tagapagmana ng pamilya Santos. Ninakaw niya ang buhay ni Susan. Nagkaroon ng anak ng hindi kasal at nagawa pa ring pakasalan ang Ian.
Paano niya napakasalan ang isang babae na ganito? Oh. Yael, sa kasalukuyang estado mo, hindi karapat-dapat kang makasama ang iyan. Iyan? Paano mo napakasalan ng ganitong babae? Tatawanan ka ng mga tao. Nanay, matagal ko na gusto ang iyan. Maaari mo bang sabihin ang salita at hayaan mo akong pakasalan ang iyan? Ang random na tao na pinag-uusapan mo. Ako. Ako ang tunay na ama ng anak ni Yael. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang DNA test? Si Ginoong De La Cruz talaga? Mag-asawa na sila ngayon. Hindi ba normal iyon? Oo, nanay. Ganito ba ang pagtuturo ng mga Reyes sa'yo? Umalis. Paano makakapunta ang ganitong tao? Sa gala ng pamilya Cruz? Huwag mo siyang sisigaan ngayon. Ngayon, bukod sa pagpapakilala ng anak ko sa lahat, mayroon akong isang importanteng bagay para malaman ng lahat. Tahimik pa. Huwag mo akong pilitin. Ginang Garcia, alam na nila ang lahat tungkol sa plano mo. Ano? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Noon, naiinggit ka sa mga Cruz dahil ninakaw ang negosyo mo, kaya pinagawa mo sa akin na kunin ang anak ni Elena. Pero masyadong mahigpit ang ospital. Hindi ko makuha ang bata, kaya kinailangan kong ipagpalit ang mga bata. Siya ang may kasalanan. Siya ang lahat. Siya ang nagturo sa akin. Putang ina mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Sarah ang anak mo. Hindi ba nag-DNA test ka? Ginang Cruz, noon, pumasok ako sa kwarto ng mga bata at ipinagpalit ang anak ng mga santos sa anak mo. Anong sinabi mo? Ang anak ko? Kanino ipinagpalit? Hayaan mong sabihin ko. Susan ay hindi anak mo. Siya ang anak ng asawa mo at Andrea. Ang tunay mong anak ay ibinigay sa nanay ko. Pagkatapos malaman ng nanay ko, dinala niya ang bata sa pulisya. Hindi kami sigurado kung nasaan ang bata ngayon. At Yael ay anak ng pamilya Cruz. Huwag kang matakot. Nandito ako. Paano ka naging napakasama? Napakalupit? Ginoong Lim, lumabas na ang resulta ng DNA test. Si Susan at Ginang Lim ay talagang hindi magkadugo. Nanay, Umalis ka! Hindi ka anak ko! Mac, pakinggan mo ako. Mark, Ipapaliwanag ko para sa iyo. Alam ni Andrea na si Yael ay hindi anak ng mga Santos. Alam niyang kung lumabas ang resulta ng DNA test, si Yael ay walang kaugnayan sa pamilya Santos. Dahil naiinggit ka kay Yael, ikaw at si Andrea ay gumawa ng masamang plano. Ang buong peking plano ng tagapagmana ay pinlano ng husto ng iyo at ni Andrea. hindi. Hindi! Puro kasinungalingan! At nagkakaila ka pa? Alam mong may sakit sa puso si Yael, ngunit pinilit mo pa siyang magbigay ng bato. Gusto mo lang siyang patayin. Hindi. Gary, walang hiya ka. Hindi ka tao. Lahat ito ay dahil sa iyo. Lahat ito ay dahil sa iyo. Walang hiya ka. Napakapilya mo. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko! Paumanhin, Yael. Hindi ko alam. Ginoong Lim. Si Yael ngayon ay kapatid na namin. Wala kang karapatang magdrama. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko. Eh ano naman kung kasalanan mo? Inalagaan mo ako sa loob ng 21 taon. Binayaran ko na yan sa 5 taon kong pagkakakulong. Huwag kang tatakbo. Hindi ba't ang tapang-tapang mo nang inaapi mo si Yael? Ginoong Cruz, hindi yun sinasadya. Sila ang may pakana. Sila ang nag-utos sa akin. Kumakalat ng chismis? Walang makakatakas sa inyo. Yael. Pasensya na, nahuli ako. Pasensya na sa hirap na dinanas mo. Ang ingay talaga dito. Umalis na tayo. Ginang De La Cruz, ikaw ba ang gumamit ng anak ni Yael para takutin siya? Naaminin ng panloloko? May ebidensya ka ba? Huwag kang magmadali, hindi mahalaga ang ebidensya. Pero naniniwala ako. Sa bawat salita ng kapatid ko, dahan-dahan lang tayo. Hanggat nasa pamilya De La Cruz ka, ang Cruz Corp at De La Cruz Corp ay magiging magkaaway magpakailanman. Tingnan mo ito. Ito ang gulo na ginawa mo. Makinig kang mabuti. Kung ang pamilya Cruz ay sakta ng De La Cruz Corp dahil sa'yo, palalayasin kita sa pamilya. Huwag mong isipin na nanalo ka na. Puno ng mga tao ko ang De La Cruz Corp. Ganon ba? Binibining De La Cruz?
Paumanhin, Ginang de la Cruz. Naibigay ko na ang listahan ng mga tauhan kay Ginoong de la Cruz. Putang ina mo. Anong karapatan mong pagtaksilan ako? Magbabayad din sa huli ang mga masasama. Mark. Tulungan mo ako, Mark. Umalis ka! Yael, pasensya na. Pasensya na talaga. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nagsinungaling siya sa akin. Mark, nagkakadiri ka. Pasensya na talaga. Ikaw ay pinaghihinalaan sa isang krimen. Sumama kayo sa amin. Tatay, iligtas mo ako. Anak mo ako. Tatay, Hindi kita anak. Ako ay nagkasala at inaamin ko ito. Ako ang nasa likod ng mga chismis kay Yael at sa pagkakakulong niya. Para sa pangingikil. Ako ang may gawa ng lahat. Kade. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi mo kailanman tinitingnan ang sarili mong kasalanan. Binibining Sofia Ana, ikaw ay pinaghihinalaan sa pagpatay. Nilusutan mo ang isang tagapag-alaga para saktan ang unang asawa ni Eve. Binigyan niya kami ng ebidensya. Sumama ka sa amin. Hindi ako! Nagkamali ako. Maling-mali ako. Yael. Yael, ikaw ang aking nobya. Umuwi ka na kasama ko. Yael! Naalala ko, may mental illness si Mark. Nasa medical parole siya. Ipadala mo siya sa mental hospital ngayon para sa tamang paggamot. Yael, umalis na tayo. Yael, dapat ikaw ay isang namumukadkad na rosas. Meron ka na ngayong pamilyang Cruz. Hindi mo na ako kailangan. Kung gusto mo ng diborsyo, kaya ko yan gawin kahit kailan. Lan, ayaw mo bang alagaan ako at si Jose? Gusto ko. Pero ayaw kong magkompromiso ka. Para sa akin, Hindi ako nagkokompromiso. Pwede tayong magkakilala ng dahan-dahan. naiintindihan kita. Nang higit pa sa sinuman. Yael? Lan? Magkasama na kayo ngayon? Noong high school? Isinugod nila ng buhay niya para iligtas ka sa sunog. Kaya, ikaw ang nagligtas sa akin noong high school? Hindi yon importante. Wala sa mga to ang may kabuluhan. May kabuluhan yon. Malaki ang kabuluhan. Iyan, kaya mula sa simula, ay mali ako. Mark, ikaw ang nagligtas sa akin? Oo, ako yun. Salamat. Matagal ko na kayong hinahabol. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, tanggapin mo ako. Lahat ay nag-iisip na girlfriend mo ako. Si. Iyan, kung gagahasain mo ang Yael, kami tatlo, at ang nanay namin ay hindi ka palalampasin. Hindi ko siya gagahasain. Jose, Ang anak ko ay nakahanap na ng kaligayahan. Nanay, nakita na namin ang kapatid namin. Kapag napag-usapan namin ang mga naghati sa amin, babawi kami sa kanya. Babawi kami.